Minsan, kailangan mo talaga na magpakalayo para makalimutan ang sugat ng nakaraan. At sana sa paglisan, maghilom ang kirot na nararamdaman. Yung sana, mawala na lang sa isipan ang nakaraang sana, di na lang naramdaman. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Buti na lang at nakilala ko si Eman. Kahit paano may natulugan ako at may nakakausap ako. Kaya lang, hindi ko masabi yung dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na to. Buknoy, pasensya ka na talaga. Kasi maliit lang yung kama ko pero kasya naman tayo. Okay lang, Eman. Salamat talaga. Hayaan mo at maghahanap ako bukas ng mauupahan. Sige. Sasamahan kita, Buknoy. Dapat yung malapit lang dito ha. Para madali kitang mapuntahan. Sige, Eman. Tara. Matulog na tayo, Buknoy. Tapos bukas, sasamahan kitang maghanap. At saka may kakilala ako. Magtatanong ako kung may bakante sa kanila. Saan yung kakilala mo, Eman? Nadaanan mo yung kanina. Napansin mo ba yung lumang bahay na parang panahon pa ng Kastila? Doon tayo magtatanong kay Aling Yoli. Hala, yung nakakatakot na bahay ba, Eman? Baka yun yung nakita ko kanina na may nakatayo sa bintana na white lady. Buknoy, si Aling Yoli yun. Tara na, matulog na tayo. Para bukas, didiretso na tayo dun. Kaya ito, natulog na kami ni Eman. Maliit lang talaga yung kama niya. Tapos ito, malikot pala siya matulog. Yumayakap, tapos nagsasalita. Natatawa tuloy ako. At sa totoo lang, di ako nakakatulog ng buong gabi. Namamahay ako Kaya ito, magliliwanag na nung makatulog ako. Kaya ito, nung magising ako, magtatanghaling tapat na pala. Pagbangon ko, nakita ko yung papa ni Eman. Nasa kusina, nagluluto. Tito, magandang umaga po. Iho, gising ka na pala. Umalis sa Eman. Papalabahan daw yung mga gamit mo na nalubog sa kanal. Pero baka pabalik na yun. Halika na dito. Maupo ka na at kakain na tayo. Andito na ako. Buknoy, kakagising mo lang ba? Oo, Eman. Paano mo nalaman? Yung titi mo kasi, Buknoy, galit na galit. Nakabukol, Gagi. Pero salamat, Eman. Napakabait mo. Okay lang yung Buknoy. Basta bibigyan mo ako ng chicks. Pero tara na, magtanghalian.
Nagugutom na ako eh. Tapos, puntahan na natin yung dormitoryo ni Aling Yoli. Kaya ito, kumain na muna kami. Sinigang yung ulam namin. At masarap yung luto ng papa ni Eman. Maasim na maasim, tapos malapot ang sabaw. Matapos makakain, ako na yung naghugas ng mga plato. Nakakahiya kasi. Tapos eto, kahit kainitan ng sikat ng araw, lumabas na kami ni Eman. Nakapayong naman kami. Habang naglalakad, kwentuhan lang. Tapos eto, natatawa na lang talaga ako nang makarating kami dito sa butas ng kanal. Kung saan ako nahulog kagabi. At eto, nang makarating kami dito sa nakakatakot na bahay, medyo kinikilabutan ako. Nakatayo kami sa labas ng gate. Tapos, tinatawag ni Eman si Aling Yoli. Eman, wala yatang tao. O nga eh. Wala ata si Aling Yoli. At eto, bigla na lang may tumigil na sasakyan sa tapat ng bahay ni Aling Yoli. Gagi, mas kinilabutan ako. Kasi naman, sasakyan ng patay yung tumigil dito. Tapos, may laman pang kabaong sa loob. At sa tabi ng driver, may nakaupo. Parang black lady. Gusto ko na talagang umalis. Kaya lang bumukas bigla yung pinto ng sasakyan. Napahawak tuloy ako sa braso ni Eman. Oh, Eman. Bakit andito ka? Sino tong kasama mo? Aling Yoli. Si Buknoy po siya. O siya, pumasok na muna kayo sa loob at napakainit dito sa labas. Pasensya na kayo sa sinakyan ko. Magdi-deliver pa yun ng kabaong eh. Pero sulit yung sakay ko. Ang lamig pala sa loob ng sasakyan ng patay. Gagi talaga. Akala ko black lady. Si Aling Yoli na pala. At medyo nakakatawa si Aling Yoli. Kaya lang, bakit itim na itim ang suot niya? Tapos, nakabelo pa ng itim. Iho, Eman, sige na. Magbukas ka na ng rep. Magmeryenda na muna kayo at magbibihis muna ako. At aba si Eman. Akala mo sarili niya yung bahay na to. Kasi naman, nagkusa na siyang kumuha ng plato at baso. Tapos, may inilabas siyang pagkain sa ref. Buknoy, tara. Kumain muna tayo ng cake at ice cream. Eman, baka mapagalitan tayo ni Aling Yoli. Buknoy, ano ka ba? Kilala na ako ni Aling Yoli. Bata pa lang ako kilala na niya ako. Tapos kapag nadaan ako dito sa tapat ng bahay niya, tinatawag niya ako. Tapos, pinagmemeryenda niya ako. Ganun ba, Eman? Oo, Buknoy. Ganun talaga. Masaya ako sa nangyayari. Siguro, hindi na muna ako uwi sa bahay. Baka manatili na ako dito. At dito na din siguro ako mag-aaral sa kolehiyo. Sasabihin ko na lang kay Papa na dito na ako mag-aaral. Kaya lang si Bruno, hindi yun sanay na hindi ako nakikita. Naku, mamimiss ako nun. Pero sasabihin ko na lang kay Bruno kung nasan ako. Tapos, bisitahin na lang niya ako.